Study or Values Formation Class. So, every Monday, si teacher ang magtuturo sa inyo. Pero bago tayo magsimula, maaari bang imbitahan kayo ni teacher na iyong ang inyong mga ulo, ipikit ang inyong mga mata, at mananalangin lang si Teacher Joy. Sige, let's pray. Father, we thank you sa umagang ito. Maraming pong salamat sa aking mga estudyante. Ang panalangin ko po ay marami silang matutunan sa aking klase ngayong umagang ito. In Jesus' name, Amen. Again, ano ulit pangalan ni Teacher? Joy! Teacher Joy. Pero bago tayo magsimula, ay may tatlong rules si Teacher. Ang rule number 1 natin ay, huwag maingay. Pakisabi nga sa katabi mo. Okay. Ang rule number 2 naman natin, kailangan nakaupo ng maayos para hindi aantok-antok tabang nagtuturo si Teacher Joy. At rule number 3 natin, kapag may gustong sumagot o itanong kay Teacher, anong gagawin? Magtataas lang ng kamay. Sige, ang tuturo ni Teacher ay mula sa 2 libro na hawak ko. Ano kaya unang libro na hawak ni Teacher Joy? Bible! Ang salita ng Diyos. Ito naman kayang pangalawang libro na hawak ni Teacher Joy. Ano yung napapansin nyo sa pangalawang libro na hawak ni Teacher Joy? Maraming kulay. Iba-ibang kulay. Meron bang picture na nakikita? Wala. May nakasulat ba? Wala. Wala din. Ang tawag dito ay wordless book. Pero naniniwala ba kayo na maraming kayang ituro si Teacher Joy gamit ang librong ito? Magsimula tayo sa pinakahuling kulay. Anong kulay ito, class? Gold! Kapag nakikita nyo ang kulay gold. Singsing, mga ala, siguro yung inyong mga magulang ay maraming mga ala. Pero kapag nakikita ni Teacher Joy, ang pinakakita ko, langit. Langit, ang langit ay kulay ginto. Sino nga bang nakatira sa langit? Walang iba kundi ang ating Diyos, ang manlilikha. Sige nga, magbigay kayo ng mga halimbawa ng nilikha ng Diyos. Sige, taas ng kamay, tapos sisigaw ang sagot. Ikaw, nilikha ng Diyos. Meron ka ba? Ayan, alam niyo ba kung sino o ano ang pinaka-importanteng nilikha ng Diyos? Tayo, ikaw at ako ay importante at mahalaga sa Diyos. Hindi lang yun. Sinasabi sa Juan 3:16a, ang sabi ay, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Yung sinasabing sanlibutan dito ay hindi lang basta yung mundo, kundi ikaw at ako. Hindi ka lang mahalaga sa Diyos, ikaw din ay mahal na Diyos. Ang Diyos din natin, siya ay banal. Pag sinabi nating banal, walang kasalanan, walang karumihan, walang kamalian sa presensya ng Diyos. Pero alam mo ba, may isang bagay na nagpapahiwalay sa ating sa Diyos At tinatawag yun na kasalanan. Ang kasalanan nito ay anumang bagay na ating iniisip, sinasabi, ginagawa na ayaw o labag sa kalooban ng Diyos. Ngayon naman, may alam ba kayong halimbawa ng mga maling ginagawa o kasalanan na ginagawa ng ibang mga bata? Sige nga, magbigay kayo ng halimbawa. Pagsisinungaling? Then, pagsisinungaling? Pang-aaway. Ano pa? May alam pa ba kayo? Nanakaw at kami pa iba. Ano nga ba ang sinasabi ng Bible? Sino nga ba ang nakagawa ng kasalanan? Sinasabi sa Roma 6:23 yun? ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sino daw ang nasala? Lahat. Kung including si teacher ay nakagawa na mali. Ay, siya din. Lahat tayo nakagawa na kasalanan. At lahat tayo kahit may magpuro o wala, ay meron tayong kagustuhan gumawa ng kasalanan. Sinasabi rin ng Biblia na ang kabayaran ng kasalanan, meron palang kabayaran. Ang kabayaran ng kasalanan ay grabe naman si teacher, patay agad. Sinasabing kamatayan dito ay yung walang hanggan, mapapahiwalay tayo sa
Diyos na kayo ay dahil sa ating mga nagawang pagkakasala. Pero huwag kang mag-alala dahil sabi ng Diyos, di ba, mahal ka niya at ikaw ay mahalaga sa Diyos. Kaya meron siyang ginawa para hindi ka na mapahamak o maparusahan sa iyong kasalanan. At may ipinadala siya. Ang kanyang ipinadala ay ang kanyang kaisa-isang anak. Walang iba kundi si Jesus. Si Jesus, siya ay nagkatawang tao, pero siya ay perfecto. Pag sinabi natin perfect, ay walang mali, walang kasalanan nagawa. Si Jesus, siya ay perfectong anak ng Diyos. At dahil doon, siya lamang ang pwedeng mamatay, mag-alay ng buhay para sa bawat isa sa atin. Kaya, kusang loob niya, pinagkaloob ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Kahit gusto ni teacher na mamatay para sa aking mga mahal sa buhay, hindi maaari dahil si teacher ay nakagawa ng kasalanan. Pero si Jesus, hindi siya nakagawa ng kasalanan at ibinigay niya, kusang loob niyang ibinigay ang kanyang sarili para sa iyo at para sa atin. Siya ay ipinako sa krus upang ang dugo niya ang magiging pantubos, panlinis sa ating mga kasalanan. Ito ay sinasabi sa Hebreo 9:22b. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Yung dugo ni Jesus ang naging pagtubos at paglinis ng ating mga nagawang pagkakasala. At siya ay namatay. Pero hindi na natiling patay si Jesus dahil anong nangyari after 3 days, siya ay nabuhay magmuli. Pero yun naman ang aking mga estudyante. At hindi lang yun. Nung nabuhay ang Diyos ay merong mga sa kanyang patunay na talagang nabuhay ang Diyos. Ang sabi sa unang Korinto 15:3-5 na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatatlong araw tulad din ng sinasabi ng kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Ibig sabihin, talagang totoong nabuhay si Jesus dahil merong mga nakakita sa kanya. At ngayon, si Jesus ay nasa langit na naghahari kasama ang ating Diyos. At dahil sa ginawa ni Jesus, ay maaari ka nang mapatawad at malinis sa iyong mga nagawang pagkakasala. Ang sinasabi sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahama, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Katulad niya ng sinabi ni teacher, mahalaga at mahal ka ng Diyos. At dahil doon, pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak at mahal na mahal ito ay si Jesus. Ano nga ulit ang ginawa ni Jesus na tinuro ni teacher? Siya ay namatay sa krus upang ang dugo niyang magiging pantubos para sa iyo at para sa akin. Para saan? Para kung sino man ang sasampalataya, pag sinabi natin sasampalataya, buong isip at buong puso tayo maniniwala sa ginawa ni Jesus. At kapag ginawa natin yon, hindi na tayo mapapangamak dahil tulad nga ng sinabi ni teacher, merong kabayaran ng ating mga kasalanan. Pero pag tayo ay sumampalataya ng buong puso at buong isip sa Diyos, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Magsisimula the moment na ikaw ay sumampalataya at magpapatuloy sa langit. At dahil sa ginawa ni Jesus, ay pwede na mangyari sa iyo yun. Ngayon, naniniwala ba kayo sa ginawa ni Jesus? Opo. Bakit lakman natin si Jesus? Anong ginawa natin? Kasalanan. Kasalanan? Iniisip natin, ginagawa natin. Sinasabi, ginagawa, very good. At sino lamang ang makakapaglinis o makakatubos ng ating mga kasalanan? Walang iba kundi si Jesus lamang. Kaya kailangan na sasampalataya tayo. Nais mo bang sumampalataya kay Jesus? Amen. Pero gagawin natin yan sa pamamagitan ng panalangin. Tandaan natin, hindi yung panalangin na nakakapagligtas sa atin, kundi dapat ay buong puso at buong isip natin gagawin yun. Kailangan ay seryoso. Kaya pag dapat ay seryoso tayo at talagang buong puso at buong isip natin gagawin.
Sige, inaanyayahan ko kayo na iyo po ang inyong ulo, ipikit ang inyong mga mata, at sumabay kayo sa maikling panalangin ni Teacher John. Sabay-sabay tayo. Panginoong Jesus, Panginoong Hesus, inaamin ko po, inaamin ko na po ako po ay makasalanan. na ako po ay makasalanan. Panginoon, naniniwala po ako Naniniwala po sa ginawa mo sa krus. sa ginawa mo sa krus. Tinatanggap po kita Tinatanggap po kita sa aking puso sa aking puso bilang aking Diyos bilang aking at Diyos tagapagligtas. at tagapagligtas. Maraming salamat po Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ano ulit ang sinasabi sa binasa ni Teacher Joy sa Juan 3:16? Kapag buong puso at buong isip tayo nanampalataya, ano ang meron na tayo? Tayo ay may buhay na walang hanggan. Ngayon, nasaan na si Jesus dahil tinanggap mo siya sa puso mo? Nasa puso mo na si Jesus. Ngayon, gagawin naman natin personal ang verse na binasa ni Teacher. Susunod kayo kapag dinintig ni Teacher yung verse at kapag tinuro ni Teacher, ginanito ang kamay, isisigaw nyo ang pangalan. Sige, sabay-sabay tayo. Juan 3:16 Juan 3:16. sapagkat gayon na lamang At kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos kay ang pag-ibig ng Diyos ay kaya ibinigay niya ang kanyang hari sa isang anak upang ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Very good naman. At ikaw ay may buhay na walang hanggan at ikaw rin ay anak ng Diyos. Hindi lang yun. Meron pang ilang mga pangako ang Diyos sa iyo na matatagpuan sa Hebreo. Ang pangako ng Diyos sa iyo mula sa Hindi kita Hebreo iiwan, hindi kita pababayaan. 13, unang pangako ay hindi kita iiwan man. At isa pang pangako ng Diyos sa iyo, ang Panginoon ang tumutulong sa atin. At dahil sabi nga natin, si Jesus ay nasa puso na natin, palagi mo na siyang kasama. At tutulungan ka ng Diyos na hindi na makagawa ng kasalanan, mag-no sa kasalanan ngayon. Para mas maalala nyo, itaas ang inyong kanang kamay. At i-close natin ito. Ilalagay natin ang pangako ng Diyos sa ating kanang kamay. Sabihin natin, ang pangako ng Diyos, Pangako ng Diyos, hindi kita hindi kita iiwan iiwan kailanman. kailanman. Ngayon, yung thumbs up natin, pangalan ng sabihin natin, ang pangako ng Diyos, Ang pangako ng Diyos, hindi kita iwanan kailanman. Ayan ang pangako ng Diyos. Ang susunod na pangako ng Diyos sa iyo, sa kaliwang kamay naman, taas naman ang kaliwang kamay, at sabihin natin, ang pangako ng Diyos, Ang pangako ng Diyos, ang Panginoon, ang Panginoon, ang tumutulong sa akin. ang tumutulong sa akin. Thumbs up ulit. Ay, pangalan mo ulit. Sabay-sabay tayo. Ang pangako ng Diyos, ang Panginoon, at tumutulong. sa Ayan. Very good naman. Ayan ang pangako ng Diyos na dapat mong tandaan. Paano naman po, teacher, kapag nakagawa ako ng kasalanan? Anong talaga ako ng Diyos? O kaya mapupunta pa kaya ako sa langit? Sige, tignan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dyan. Ang sinasabi sa unang Juan 1:9, subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kaya kapag nakagawa ulit tayo ng kasalanan, ay humingi tayo ng tawad sa Diyos. Halimbawa, ikaw ay nakapagmura. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, patawarin niyo po ako, nakapagmura ako. At kapag totoong nagsisisi, gagawin mo pa ba ulit yun? Hindi na, kaya hihingi tayo ng tulong sa Diyos. Sabi nga, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Kaya, humingi ka rin ng tulong sa Diyos. Panginoon, tulungan niyo po ako na hindi ko na ulit magawa yung nagawa ko. Kasalanan at ang pangako ng Diyos. Ikaw ay patatawarin at hindi lang yun. Ikaw ay lilinisin ulit sa iyong mga kasalanan. Dahil ang Diyos natin, siya ay tapat. Hindi siya pabawi-bawi ng kanyang pangako para sa bawat isa sa atin. Siya din ay matuloy. At ayun na nga, dahil ikaw ay anak na ng Diyos, ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, nasa puso mo na si Jesus, at ikaw ay may buhay na walang hanggan na, nais ng Diyos na ikaw ay lumako. Ano yung mga bagay na kulay green na lumako? Bagay na may buhay.
halaman. O yung mga bagay na lumalago, kailangan ay diligan, kailangan ng sunlight, pampataba at marami pang iba. Ganun din ikaw. Kailangan lumago ka ay may kailangan kang gawin. Ang sinasabi sa ikalawang Pedro 3:18. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakakilala sa Kanya. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Nais ng Diyos na mas makilala mo siya. Nais ng Diyos na mas malaman mo pa ang tungkol sa Kanya. Kaya may kailangan kang gawin. Alam niyo ba yung English ng lumago? Grow. Grow. Alam niyo yung spelling? Sige nga, spell natin. G-R-O-W. Ang letter G, nais ng Diyos ay go to church. Maghahanap kayo ng simbahan na nagtuturo na salita ng Diyos. May ibig simbahan na nagtuturo sila ng mga batang katulad. Yung tawag doon ay Sunday School or Good News Club. At maghahanap kayo ng para kayo ay matuturuan pa ng ibang tungkol sa Diyos. At pangalawa ay next ng G ay R. Or read the Bible dahil kayo ay ng grade 3 na at magagaling matatalino. Nais ng Diyos na ikaw rin ay magbasa ng Bible. Umpisahan mo sa Marcos dahil sa Marcos ay maraming kwento na talagang mag-i-enjoy mo. Yung malalaking number ay yung chapter, yung maliliit na number ay yung verses. So kung 8 years old ka na, 8 verses a day ang pwede mong basahin. So para teacher, pag nag-birthday ako bukas na, dagdagan na ng isa, 9 verses a day na ang iyong dito sa Bible, marami pang utos at pangako ang Diyos na matututunan doon. Ngayon, teacher, paano naman namin makakausap ang Diyos? Sa pamamagitan ng panalangin. Ng panalangin, para ka lang nakikipag-usap sa iyong best friend. Meron ba kayong best friends? Ayan, nakikipag-usap sa iyong best friend. Pwede mong sabihin ang nararamdaman mo, iniisip mo, sa pamamagitan ng panalangin. Next naman, G-R. Dahil kayo ay magbabasa na ng Bible, nais ng Diyos na ikaw ay sumunod. Obey God's Word. Kung ano yung natutunan mo, pag nabasa mo, galangin ang iyong mga magulang. Anong gagawin mo? Gagalangin ang iyong mga magulang. And last, ano yung last natin? W. Ibig sabihin ay, nais ng Diyos ikaw ay witness. Pag sinabi natin witness, kung ano yung natutunan mo kay Teacher Joy, nais ng Diyos na ibahagi mo iyon sa ibang mga bata or sa mga tao sa tingin mo ay makikinig sa iyo. Ngayon, marami ba kayong natutunan kay Teacher Joy? Okay, sa mga susunod na Monday, every 10 a.m., si Teacher Joy ang papasok sa inyo at magtuturo maraming mga bagay tungkol sa Diyos. Okay ba mga bata? Sige, maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Goodbye class! At ngayon, demo ends po, tayo po tayo ulit at makakalimutan tayo na transition. Ngayon po ulit, stretching po. At kapag po nyo po, kayo po ay mga BFC teachers na po. Thank you very much po and good morning everyone.